Pilipinas, hatid namin sa inyo ang mga detalye tungkol sa patuloy na pagtutok ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura, pagtugon sa ilan pang usapin hanggang sa pagdalo niya sa 10th Asia Summit sa Singapore, nakasabay rin ang kanyang pagdiriwang sa kanyang kaarawan. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Isa sa naging aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang paggunita sa ika-106 na taong anibersaryo ng kapanganakan ng kanyang ama. Kasabay niya ay ang pagtanggap naman ng Pangulo sa isang pagkilala dahil sa pagsusulong niya sa sektor ng agrikultura sa bansa. Sinimula ng Pangulo ang unang araw ng nagdaang linggo sa paggunita ng kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Marcos Sr. sa Batac, Ilocos Norte. Sa harap ng monumento ng ika-10 presidente ng Pilipinas, nag-alay ng paggalang ang Pangulo habang inalala ang mayamang legasiya na iniwan ng yumaong ama para sa bansa. So as we remember and pay tribute to his memory, let this gathering serve as a testament to the unwavering pursuit of unity that he so passionately espoused for our people. Isa na nga riyan ang pagkakatayo ng Mariano Marcos State University at ang pagkakatatag ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Ilocos. It was the first state university that my father built. It was his lifelong dream to build a good university for our people here in Ilocos Norte. And from those beginnings, the research that has come out of MMSU has been exemplary. Kada taon, binibigyang pagkilala ng MMSU at PhilRice ang ilang mga natatanging individual na nagsusulong ng sektor ng agrikultura sa bansa. Sa kanilang rice paddy art ngayong taon, mismong larawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinampok. Kasama pa sa rice paddy art na ito, ang slogan ng Pangulo, ang Bagong Pilipinas. Ang sining na ito ay ginagamitan ng makabagong pamamaraan upang makagawa ng isang imahe sa isang palayan. Pinasalamatan ng Pangulo ang pagtatanging ito. It's particularly important. Of course, it's very entertaining to see your picture drawn out on a rice field. But what it demonstrates, and it is a very kind gesture, but what it demonstrates is how much it is we already know about the cultivation of rice and other agricultural products. At bilang tumatayo ring kalihim ng Department of Agriculture, ibinalik naman ito ang pagkilala sa kahalagahan ng gampanin ng MMSU at PhilRice sa sektor ng agrikultura. Lahat ng ito ay dahil daw sa pagsusumikap ng Universidad at PhilRice na makalikha ng mga teknolohiya na makatutulong sa mga magsasaka. Higit pa kasi sa isang art, layon din ng rice paddy art na hikayatin ang kasalukuyang henerasyon na tangkilikin ang mga kursong may kinalaman sa agrikultura habang isinusulong ang kamalayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Kaya bilang susunod na hakbang, may panibagong hamon ang Pangulo. How do you move the new technology from the laboratory to the market? How do you learn how to produce that new product in a large scale? Sagot ng Pangulo, dito na papasok ang trabaho ng DA. Ang magiging papel daw ng mga agricultural research universities at iba pang pasilidad sa bansa ay ibigay sa DA ang kanilang nadiskubre mula sa kanilang laboratorio upang magamit sa sakahan. Mula rito, ang DA ang bubuo ng mga makabagong kagamitan upang maipakilala sa mga magsasaka na gagamitin para sa pagproseso ng mga bagong produkto saka ihahatid sa merkado. Sa tulong daw kasi ng paglikha ng mga bagong teknolohiyang ito, mapatataas na ang produksyon ng bigas sa bansa kung saan mapapadali na rin ang pagbebenta nito sa merkado sa murang halaga. Ang lahat ng yan habang tinitiyak pa rin ang balik na pakinabang nito sa mga magsasaka. It is equally important for me
that the farmer makes a good living, and together, hand in hand with the rest of government, with the rest of the private sector partners, we will come together and bring it to market at an affordable price. Yan ang hangarin ng DA. Gaya nga ng kanyang natutunan na aral mula sa kanyang ama. The Philippines is ours to love. And the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one, is ours to make. Susunod, atin namang alamin ang ilan sa mga direktibang ibinigay ng Pangulo bago ang pagtungo niya sa Singapore para sa 10th Asia Summit. Dito lang yan sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Kaibigan, if your relationship with your partner is full of dishonesty, lies, and you're just being fake, then that's a red flag. It's like sharing fake news to people on the internet. IBC 13 strongly believes that fake news is abuse, and it's definitely a red flag. Because misinformation causes harm to people, to an organization, and even to loved ones. Let's not be toxic or be a red flag. Let's be green flags and spread factual news, because fake news is abuse. Dito sa Palasyo ng Malacanang, tinatanggap ng Pangulo ang mga bumibisitang pinuno o kinatawan ng iba't ibang mga bansa. Dito rin niya isinasagawa ang ilang sectoral meetings ng Pangulo kaugnay sa pagtutok niya sa maraming usapin. At nitong Martes, bago tumungo papuntang Singapore para sa 10th Asia Summit, 2 sectoral meetings ang isinagawa ng Pangulo. Ang una tungkol sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas, habang ang isa naman ay ang kanyang mga direktiba sa Department of Information and Communications Technology. Higit isang linggo nang ipinatutupad ngayon ang price ceiling sa kada kilong presyo ng regular at well-milled rice. Kaya ang Pangulo, pinulong mismo ang mga kinatawan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na siyang pangunahing mga ahensyang nagtitiyak ng pagsunod ng mga rice retailers sa mandated price ceiling. Sa ulat ng mga ahensya, nadaragdagan na daw ang mga retailers na sumusunod sa price cap. Yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap para kapalit dun sa kung malulugi sila dahil sa pagbili nila ng mataas na presyo at saka sa pabili nila sa ilalim ng price cap. Pero nauunawaan din daw ng Pangulo kung bakit may alinlangan ang ilan pang rice retailers. So far, the implementation and enforcement is going as well as we can expect. Siyempre, nag-aalangan din yung mga ibang retailer at hindi natin pwedeng sisihin. Dahil dyan, ipinag-utos din ng Pangulo ang pagpapatuloy ng cash aid distribution sa mga apektadong rice retailers na nasimulan noon pang nakaraang Sabado. Ang bawat isa sa kanila, 15,000 pesos na cash aid ang matatanggap mula sa pamahalaan. Si Tatay Bernie, isa mismo sa unang nakatanggap ng cash aid nang masimula ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi nito sa Quezon City. Sumusunod nga talaga kami sa ating Pangulo na mapababa natin ang bigas para sa taong bayan. Kaya itong cash assistant na ito ni Pangulo, napakagandang, mapakalaking bagay para sa aming mga retailer. Ito namang si Gemma Bell, 7 taon ng rice retailer sa San Juan. Bagamat may epekto daw sa kanilang negosyo ang price cap, alam naman nilang kailangan ito para naman sa kapakanan ng kanilang mga suki.
Kaya pasasalamat din daw nila dahil may cash assistance ang pamahalaan para sa mga gaya nila. Malaking tulong po yung binigay ni President Marcos na cash assistant. Gagamitin ko po ito bilang puhunan po ulit para makapagdagdag po ulit ng bigas para po may maibenta po ulit kami. Ayon naman sa DSWD, nakahingi na sila ng exemption mula sa election ban ng paggamit ng pondo ng gobyerno sa gitna ng panahon ng eleksyon. Ibig sabihin, magpapatuloy ang pamamahagi ng cash aid hanggang makatanggap ng tulong ang lahat ng apektadong maliliit na rice retailers. Sa hiwalay namang sectoral meeting ng Pangulo kasama ang Department of Information and Communications Technology, isa sa napag-usapan ay ang pag-usad ng digitalization ng Philippine ID system. The President tasked the DICT to figure out how do we now deploy a national ID without having to wait forever for the plastic ID card. So DICT prepared a study and a plan to deploy a national digital ID. Ayon sa ahensya, nauna na rin nilang itong suhestyon sa Pangulo. Ibig sabihin, kukuha sila ng access sa nakalap na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pamamagitan ng National ID Registration. Sa ulat, nasa 80 milyong mga Pilipino na raw ang may datos sa database ng PSA. Oras na ma-access ng DICT, magagamit na rin nila ito para makalikha ng digital format ng National ID. Pagtitiyak naman ng DICT, walang dapat ikabahala ang mga kababayan natin pagdating sa data security ng mga ito. All our systems are developed with security in mind. We're using best of breed security systems in order to develop and deploy these apps and these systems. Paliwanag ng ahensya, bahagi na rin ito ng pagtugon ng Pangulo sa mabagal na pagre-release ng National ID sa mga nakapagparehistro na. The President has expressed his impatience because a lot of things needed to be done and it's all dependent on the deployment of a national ID. Paliwanag naman ng ahensya, malaking tulong ang pagkakaroon ng Digital National ID, lalo na sa maraming digital transactions sa ngayon. This became more urgent that in order to secure our transactions online, dapat po there is a valid way of verifying the identity of each person that is transacting online. Target daw ng DICT na maisakatuparan ito bago matapos ang taon. Bago ang mismong kaarawan ng Pangulo nitong Miyerkules, isang magandang regalo na daw ang kanyang natanggap. Regalong makatutulong daw sa ilan sa ating mga kababayang magsasaka. Kung ano yan, ating alamin. Nitong Martes, inilabas na ang Implementing Rules and Regulations ng kasasabatas lamang na Republic Act 11953 o ang bagong Agrarian Emancipation Act. Matatandaan, isa ang New Agrarian Emancipation Act sa katuparan ng mga pangako ng Pangulo noong kanyang unang State of the Nation address. Sa ilalim kasi nito, buburahin na ang lahat ng pagkakautang ng higit 600,000 ARBs tulad ng principal loan, interest at iba pang penalty o surcharges na natamo mula sa lupang iginawad sa kanila ng gobyerno. Halos 60 billion pesos ang kabuuang halaga ng kakalimutang utang sa amortization ng mga benepisyaryong agraryo mula sa mahigit 1 milyong ektaryang lupain. Maliban pa dyan, ang pamimigay ng lupa sa mga magsasakang wala pa rin sariling lupa hanggang sa ngayon. At kasabay niyan ay mapapasama na rin sila sa Registry System of Basic Sectors ng Department of Agriculture para sa mas mabilis na access sa mga serbisyo ng ahensya habang exempted na rin sila sa pagbabayad ng estate tax. Kaya sabi ng Pangulo, ang pagsasakatuparan nito ay maituturing daw na magandang regalo sa kanyang kaarawan. At ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng kasama natin upang mabuo natin ang IRR ng New Emancipation Law. At on a personal note, nagpapasalamat ako. Ito na yata ang pinakamagandang birthday gift na natanggap ko sa buong buhay ko.
Kasunod yan, panawagan rin ng Pangulo ang agarang pagpapatupad ng IRR upang maramdaman na ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang hatid nitong ginhawa bilang pagkilala rin sa napakahalagang gampanin ng mga ito sa pagtiyak ng abot-kayang pagkain ng mga Pilipino. It is only fitting that we recognize you as pillars of this crucial sector whose impact creates positive ripples of transformation within our communities that reverberate not only for us here in the present but across future generations. Kaya naman, bilang patuloy na pagsuporta sa kanilang pangangailangan, pinirmahan rin ng Pangulo ang Executive Order No. 4 na nagbibigay ng 2 taong extension sa moratorium ng bayarin ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. Mabibigyan ito ng pagkakataon na makatanggap rin ng benepisyo ang mga hindi nakaabot sa New Emancipation Law at cut-off ng orihinal na Executive Order No. 4. Kaya naman, hinihingi ng Pangulo ang suporta ng bawat isa sa implementasyon ng batas para sa isang whole-of-nation approach upang makamit ang hangaring food security. Let us all work towards a more progressive, sustainable, and resilient future. This will enable us and agrarian reform beneficiaries and the rest of our farmers to realize the utmost potential and reach for our aspirations, for our families, for our communities, and for our country. Ayon pa sa Pangulo, pagpapatuloy lamang ito ng nasimulang trabaho ng yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Alinsunod daw ito sa iisang layunin ng pag-angat ng buhay ng mga magsasaka at pagpapaunlad ng bansa. Kaya nga nang tanungin rin kung ano ang kanyang kahilingan para sa kanyang kaarawan, sagot ng Pangulo. Ay nako, maging maayos na ang agrikultura. At malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season, para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin. Susunod, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mismong pagdalo ng Pangulo sa 10th Asia Summit sa Singapore, kasabay ng kanyang kaarawan. Lahat ng yan dito lang sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Mga batas na sinusuri, binubusisi sa House of Representatives at Senado, bantayan po natin tuwing linggo, 10 o'clock in the morning sa programa. Ito ang Kongreso. Walang mintis na pagbabalita. Inyong matututukan. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aabot sa mahigit 100 pamilya ang 2 minutong news updates. Ihahati sa inyo buong maghapon. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Sa mismong kaarawan naman ng Pangulo nitong Miyerkules, dumalo ang Pangulo sa 10th Asia Summit sa Singapore. Dito, ibinida niya ang maraming pagkilos para sa pagpapaangat ng ekonomiya ng Pilipinas para na rin makahikayat pa ng maraming mamumuhunan sa bansa. Isang mahalagang pagkakataon ang Asia Summit para sa pagtalakay ng mga makabagong hakbangin tungkol sa pagtugon sa iba't ibang hamon na kinakaharap ng maraming mga bansa sa Asia, gaya ng Pilipinas. Ngayong taon, ang Milken Institute ang nag-organisa ng forum na ito kung saan kabilang si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga inanyayahang dumalo at makapulong ang mga CEO, top executives and thought leaders at influencers sa rehiyon. Kaya bilang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa summit, ginamit din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakataon upang ibida ang lumalagong ekonomiya ng Pilipinas at kung bakit magandang destinasyon ito para sa pamumuhunan. Given the strong fundamentals of our economy, I invite you to explore the Philippines as a destination for investment. Sa kabila kasi ng mataas na inflation at global market instability, naipamalas daw ng bansa ang katatagan nito. Katunayan, pumalo pa sa 7.6% ang gross domestic product ng bansa nitong 2022.
At kung matatandaan, ito na ang pinakamabilis na paglago na naitala sa bansa magmula pa noong 1976. Sa pagdadaya pa ng global institutions tulad ng World Bank at International Monetary Fund, inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa ngayong taon sa halos 6%. Bukod dyan, ibinida rin ng Pangulo na ang pagiging bahagi ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN at Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP ay patunay rin na ang Pilipinas ay may maraming oportunidad para sa pamumuhunan. Dahil isa pa ito sa magbubukas ng mas marami pang oportunidad sa iba't ibang sektor. Kabilang na nga ang aspeto ng renewable energy. Dahil isa raw ang power development sa nakakahikayat sa mga investor, ibinida niya ang mga hakbangin ng gobyerno sa paglipat ng bansa sa renewable energy. The Philippines is embracing renewable energy, welcoming 100% foreign ownership of renewable energy projects. To clarify that, the new law, the Public Service Act, allows now, which was not really allowed before, allows now fully 100% foreign ownership when it comes to renewable energy. Ito rin ang kanyang tinalakay kasama ang ilang mga kumpanya sa Singapore sa sidelines ng 10th Asia Summit Fireside Chat. Aniya, patuloy ang ginagawa ng pamahalaan upang mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Hiling niya sa mga ito, makibahagi sa pagsusulong ng bansa hinggil sa paggamit ng clean energy na may mas murang halaga para sa publiko. Sa larangan din ng digital economy, isa ang mga Pilipino sa mga nangungunang user ng internet at social media. Ang bagay na ito, malaking pakinabang daw sa mga international companies na gusto namang makibahagi sa lumalagong digital economy ng Pilipinas. Gayon din naman ang katatatag na Maharlika Investment Fund. Sa harap ng mga potential investor, binigyan diin ng Pangulo na ang MIF ang magiging paraan ng gobyerno upang mamuhunan sa iba't ibang proyekto ng hindi na umuutang sa pamamagitan ng paggamit ng mga reserves for investment. Pagtitiyak niya, It will be run as a fund. It is not run by the government. It is run by professional fund managers. And that is one of the main assurances that I had to give. sa huli, aktibo rin daw na nakikibahagi ang gobyerno sa PPP o ang Public-Private Partnerships na nagpapakita ng kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng kalidad na serbisyo sa publiko habang natitiyak ang balik sa mga investor. Halimbawa na lamang ang Build Better More Infrastructure Program na malaki ang ginagampanan upang mapalakas ang kalakalan at pamumuhunan sa bansa. We welcome foreign investors to take advantage of the opportunities presented in our infrastructure program. We open our doors to international developers and construction companies who wish to take part in the infrastructure development of our country. Agad naman itong nakatanggap ng tugon sa Indian firm na GMR Group, isang nangungunang global infrastructure conglomerate na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa infrastructure program ng Pangulo. Sa isang courtesy call sa sideline ng Asian Summit, inihayag ng GMR Group na handa itong suportahan ang pangmatagalang solusyon ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at infrastruktura, partikular na sa proyektong may kinalaman sa paliparan at kalsada. Ikinalugod naman ito ng Pangulo kung saan naniniwala siya na ang suporta ng naturang Indian firm ay makatutulong sa pagpapasigla ng turismo sa bansa upang makamit ang layuning economic transformation. I use the word transform. I don't use the word recovery because we have to transform the economy into something else, not what it was before. At bago umuwi galing Singapore, pinuri naman ng Pangulo ang pag-usad ng kaso laban sa suspect na nasa likod ng pagkamatay ng overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Ito ay matapos i-anunsyo ng Philippine Embassy sa Kuwait na nakulong na ang suspect sa pagpatay kay Ranara na matatandaang sinunog at itinapon ng labi sa isang disyerto sa Kuwait. Pinasalamatan ng Pangulo ang pagsusumikap ng mga otoridad upang mabigyan ng hustisya ang naiwang kaanak na ayon sa kanya ay pagpapatuloy ng advokasya ng yumaong Migrant Workers Secretary na si Susan Ople. At
At yan po ang lahat ng mga naging aktibidad ng Pangulo nitong nakalipas na linggo. Mula sa pagtutok sa nagpapatuloy na implementasyon ng price cap sa bigas hanggang sa pagtungo nito sa Singapore para sa paghikayat ng marami pang mamumuhunan sa Pilipinas. Kaya naman sa mga susunod na linggo, muli niyo po kaming samahan para sa pagtalakay ng marami pang hakbangin ng Pangulo. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.